kumita nga ba talaga ang Maynilad ngayong Q1 2026? Tara, himayin natin ang latest financial performance nila. Bago tayo sumisid sa numero, silipin muna natin saglit kung sino-sino ba ang nasa likod ng Maynilad. Unahin natin ang gross revenue nila at mga operating expenses. Tingnan niyo yung pasok at labas ng pera. Pagkabawas ng taxes at iba pang gastos, dito nalalabas yung totoong net income at earnings per share. Grabe, tingnan niyo tong gross revenue. Umakyat sa mahigit 9 billion pesos ngayong first quarter. Laki, di ba? Bakit tumaas? Dahil yan sa mas mataas na tarifa at mas kaunting nasayang na tubig gawa ng pipe repairs. Pero teka, lumobo rin yung gross expenses nila sa lagpas 3.7 billion pesos. Anong nangyari? Tumalon kasi ng husto yung ginastos nila sa kuryente, sweldo, chemicals at repairs. Ang bigat din sa bulsa. Sa kabilang banda, napababa naman nila yung non-operating expenses habang bahagyang umangat ng non-operating income nila. Nice move! Nakatipid din sila sa buwis. Bumaba ito dahil sa isang catch-up adjustment sa deferred income tax nila. Bottom line, pumalo pa rin sa halos 4 billion pesos yung solid na net income ng Maynilad. Kaso, heto ang plot twist. Kahit ang laki ng net income, bumagsak pa rin yung earnings per share nila. Kaya ang tanong na yon, kaya bang higitan ng revenue growth ang mabilis na pagtaas ng mga gastusin nila?